Magandang araw muli sa bawat isa sa atin na sa pagpapatuloy ang ating tatalakayin ngayon mga kabayko. We will be discussing about baptism, no? Kasi nung may video akong ginawa mga kapatid ko tungkol sa if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Paano tayo naging kay Kristo? For whosoever has been baptized into Christ have put on Christ. So, binihis natin si Kristo nung tayo ay nabautismuhan sa ating Panginoon. And so therefore mga kabigo, today I will be teaching about baptism. Baptism in the name of Jesus Christ. So hopefully mga kapatid ko, ang ating mapag-aralan ngayon ay magbigay sa atin ng lalo pang unawa sa mga hiwaga ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Let's start. The book of Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi ng Panginoon mga kabigo to His disciples, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ito yung command ng Panginoon sa mga disciples. In fact, ang tawag dito sa Bible, minsan may mga nakasulat sa Bible mga kabigo, the Great Commission. The Great Commission. Go, teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, doon sa pasimula, sabi ko, we will be teaching about baptism in the name of Jesus Christ, the Lord Jesus. So, bakit sa pangalan ng Panginoon? No? So, let us study. Karoon tayong mga kabiko ng pag-aaral tungkol sa Matthew chapter 28, verse 19. Now, sabi ng Panginoon mga kabiko, baptizing them in the name. So, take note. The Lord requires the name. Pero tingnan natin, hindi ito plural, no? Singular. Isa lang. And yet, pagtutuloy-tuloy natin, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tatlo yung binabanggit doon. So, ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito? So, focus muna tayo doon sa the name. Mahalaga ba na ipinpoint natin na singular yun, isa lang yun, mahalaga. Kasi ang scripture naman is very particular siya sa mga ganitong mga bagay. In fact, mga bigo, scripture mga bigo doon sa Galatians chapter 3 verse 16. No, palagi ko itong nababanggit minsan sa mga videos na banggit ko nito na sinasabi ng Panginoon. Now to Abraham and his seed were the promises made. No? He did not said unto seeds as of many, but to your seed, isa lang, as of one, which is Christ. No? Pinapaliwanag dito sa Galatia, mga kabiko, na yung hindi plural, kundi singular. So, very particular. Again, very particular ang Bible. So, babalik tayo sa Matthew chapter 28, verse 19. The Lord requires a singular name. The name of what? The Father, the Son, the Holy Spirit. Well, tama nga rin naman because yung Father, hindi naman name yan. Ang Son, hindi rin. Holy Spirit. They are titles. Halimbawa, ako, tatay ako. Pero hindi yun yung pangalan ko. Okay? May anak tayo, may mga anak tayo. Pero, sasabihin, anong pangalan ng anak mo? So, may pangalan yung mga anak natin. Kasi yung anak, hindi yung pangalan. Title lang yan. Parang ako, Father. I am a father, but my name is Ramil Pondevela. Now, I am a son as well. Anak rin naman ako kasi may magulang din ako eh. Pero ang pangalan ko pa rin is Ramil. Now, hindi lamang ako tatay, hindi lamang ako anak, pastor din ako. Pero yun pa rin ang pangalan ko. Di ba? Ano pa? Networker ako, nag-network ako. Nag-ahente rin ako ng insurance, health insurance, accident insurance. So marami akong mga ginagampanan, and yet, I'm still one. Iba-iba man ang mga ginagampanan ko, father, son, pastor, networker, agent, iba-iba. Pero I have one name. Ito yung ibig sabihin ng Panginoon, baptizing them in the name of the Father. The Father is a title, Son is a title, the Holy Spirit is a title. Ano yung pangalan ng Ama? Ano yung pangalan ng Anak? Ano yung pangalan ng Espiritu Santo na ibabautismo natin? So in short, hinahanap ng Panginoon yung pangalan, nire-require ng Panginoon yung pangalan. Now, nasa atin na ngayon kung
Sasaliksikin ba natin o hayaan na lang natin yan kung anong sinabi sa atin ng relihiyon, yun na lang. No, it would be better for us to study the Word. No? Seek the Word. Ito kung sabi ng Bible, madaling hanapin ngayon yung pangalan. Hanapin natin yung mga pangalan. Siyempre, ang pinakamalapit, madaling hanaping pangalan is yung pangalan ng anak. No? Bakit? Kasi sabi ng Biblia, mga kabego, and she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Bring forth a son, call his name Jesus. So yung son, ando na may pangalan, Jesus. So madaling hanapin. Pag son, alam natin, Jesus yon. So wala nang problema dyan. The Father, what is the name of the Father? Of course, yung Father, hindi rin pangalan yan. Kaya sabi ko kanina, sino yung tatay mo? Ano pangalan ng tatay mo? May pangalan yung tatay mo. Maliban na lang mo sabihin mo, hindi ko kasi kilala, hindi ko alam kung ano pangalan niya. No, of course, lahat tayo, kilala natin yung tatay natin. Ano pangalan niya? No, kasi nagpapahayag naman ng Panginoon. Paano pinahayag ng Diyos ang pangalan niya? Ito ang sabi ko ng John. Sabi ni John, mga kapatid, I came in my Father's name. And this is Jesus Christ ang nagsasabi. I came in my Father's name, and you received me not. If another shall come in his own name, him you will receive. Dumating ako sa pangalan ng aking Ama. Ay ibig sabihin nun, kung ang pangalan niya is Jesus, dumating siya, yun yung pangalan daw ng Ama. Kumbaga sa madaling pagkakaintindi natin dito ngayon, Junior. Diba? Tayo, dala-dala natin yung pangalan ng Ama, di ba? Nandito sa atin yung apelyido natin, apelyido ng magulang natin yan eh. Ang Panginoon sabi, dumating ako sa pangalan ng aking Ama. So malalaman natin yung pangalan ng Ama, yun yung pangalan din ng anak. So kung ang pangalan ng anak ay Jesus, ay di ibig sabihin ang pangalan ng Ama ay Jesus din. Now, nalilito lang tayo kasi lingwahe natin eh, Jesus. So Jesus. Pero ano ba ibig sabihin yan? No? Ang ibig sabihin yan, mga kabaygos, or sa salita nila is Yeshua or Yehoshua, which means Jehovah is my salvation. Si Jehovah ang nagliligtas, si Yahweh nagliligtas. Walang pinagkaiba yan noong mga unang panahon na nakilala ang Panginoon na Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Chidkano, Jehovah Jireh. O depende kung anong ginagawa niya. Kung nagpapagpala siya, nakikilala siya Jehovah Jireh, the Lord who provides. Pag nagpapagaling, the Lord who heals, Jehovah Rapha. Ngayon, nagliligtas siya. Nagliligtas siya. Kaya nga, He is the Lord who saves. Jehovah who saves, Jehovah salvation, Yeshua. Sa English nga lang, Jesus, hindi nga lang natin medyo napapansin. Pero yun na yun, ang Jehovah nagliligtas. And that is His name today, kasi nagliligtas siya. The Holy Spirit, ganon din ito ang sabi ng Bible, mga kapatid. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Ang banal na Espiritu, ipapadala raw sa pangalan niya, sa pangalan ng Panginoon. Diba? So, anong pangalan ng Panginoon? Jesus. So, isa lang ibig sabihin nun. Ganon din yung pangalan ng Holy Spirit. Jehovah who saves. No? Jehovah is salvation. Yeshua. So, again, mga kapatid ko, sa mga talatang ito, may isang pangalan lang. So, tama ang Panginoon, kaya niya hinihingi yung isang pangalan. The name. The name. What is the name of the Father? What is the name of the Son? What is the name of the Holy Spirit upon which we will baptize converts? At ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid ko, iisa lang ang pangalan na yun. And yes, iisa nga, yun ang pangalan nga ng ating Panginoon. No? Pangalan ng ating Panginoon. Now, syempre, ang kausap ng Panginoon dyan, mga apostles. No? So, salamat naman sa Panginoon, meron tayo mga babasang mga kasulatan patungkol sa mga paniniwala ng mga apostoles. Noong sila, mga kapatid ko, ay tumalima sa utos ng Diyos, paano sinunod ng mga apostoles yung utos na ito ng Panginoon? Kasi ang kausap nito mga apostoles eh. O syempre, yung unang makakaunawa nito, ang mga apostoles din. At alam naman natin, ayon sa salita ng Diyos,
binuksan ng Panginoon ang kanilang mga unawa. This is what the Bible says in the book of Luke. Then He opened their understanding that they might understand the scriptures. Binuksan ng Panginoon ang kanilang mga unawa para siyempre maintindihan nila. So kung meron mga taong pinaunawaan ng Diyos, binuksan ng Diyos ang mga unawa, yung mga apostles, of course, mahirap naman na sila hindi nila maintindihan. Tapos tayo, we claim na naintindihan natin. Bago natin maintindihan yun, siyempre sa kanila muna. Sila yung kausap ng Panginoon. Sila yung inutusan eh. Inutos ng Panginoon sa kanila, para sa atin parang kakaiba man, pero ang mga disciples, binuksan ng Panginoon ang kanilang mga unawa. At ito nga mga kapatid, in the book of Acts, nung gaganapin na nila yung mga utos, ang utos na ito ng Panginoon, in the book of Acts, nangaral si Pedro, mga kapatid, pinangaral niya ang Panginoon. No? Yung mga tao, mga Hudyo ito, yung mga tao, nasaktan yung kanilang mga puso. The Bible says, they were pricked in their hearts. And so they asked they asked Peter and the rest of the apostles. Tinanong nila si Pedro. Of course, lahat ng mga apostoles nandoon. Sabi ng mga tao, what shall we do? Ano yung gagawin namin? O, siyempre, nabagabag sila sa kanilang ginawa. Mali yung nagawa nila eh. So gusto nilang ituwid ngayon. Tinatanong nila, ano yung gagawin? So ito yung sabi ngayon ni Pedro. Magsisi kayo. Tanda niya, may sinabi, magsisi. Hindi sinabi ni Pedro na, naniniwala na kayo okay na yan. Manampalataya lang tayo, okay? Repeat after me. Hindi ganoon mga kapatid. Sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo. Now, these are Jewish, mga Hudyo ito. No, ito yung mga pinili ng Diyos. Pero sinabi na ni Pedro, magsisi kayo. And then, be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So dito mga kabiko, yung inutos naman ng Panginoon na pagkatapos magsisi, magpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Now, kaya nga maraming mga tao magsasabi, parang kakaiba yung ginagawa dyan ni Pedro kasi iba ang utos ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Si Pedro naman sa pangalan ni Jesucristo. Ay mas maganda, sumunod na lang kami sa Panginoong Jesus. Na para bang mayroong contradiction ang salita ng Diyos, ang Scriptures. No, walang contradiction. Hindi lang natin nauunawaan ang mga hiwaga ng salita ng Diyos. Kaya akala natin may contradiction. Minsan ganun tayo kaagad eh. Hindi lang natin naunawaan. Pero tandaan natin, eto sila Pedro, mga apostoles, binuksan ng Diyos ang mga unawa. So hindi sila pwedeng magkamali dyan. No? Hindi pwede. Kasi mayroong mga pananampalataya pa rin ngayon, nagbabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, hindi sa pangalan ni Jesucristo. Kasi gusto nila, ang sinabi ng Panginoon, doon na lang kami para sigurado. Now, wala pong contradiction sa salita ng Diyos. Naunawaan ni Pedro, ng mga apostoles, ang sinabi ng Panginoon, kaya nga sinusunod nila. Nung inutos ng Panginoon, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ano yung pangalan ng Ama? Ano yung pangalan ng Anak? Ano yung pangalan ng Espiritu Santo na ibabautismo? Sinunod, ginanap nila Pedro. Kaya sabi ni Pedro, magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Para saan? Para sa pag-aalis ng kasalanan between life and death, heaven and hell, salvation and damnation. Pag-aalis ng kasalanan ito. No? Kaya hindi natin dapat ipagkibit-balikat. Siguraduhin natin, sundin natin kung papaano ginawa. Kasi ang Book of Acts, history yan ng church kung papaanong nasimulan ang iglesia. No? At nung magsimula siya, nagpabautismo yung mga tao in the name of Jesus Christ. And the Bible says, 3,000 souls were added unto them. Isipin mo, saka pa lang sila na idagdag, noong sila ay nabautismohan sa pangalan ng Panginoon. Ganoong kaimportante, necessity, yung baptism.
Yung pangalan ng Panginoong Jesucristo, para saan naman yun? For the remission of sins. Ngayon, naalis na yung kasalanan, naidagdag sila ngayon doon sa mga ligtas, doon sa iglesia. No? Sinunod nila yung utos ng Panginoon. Walang pinagkaiba yan kapag kasasabihin natin, inutusan natin yung mga anak natin. Anak, punta ka nga doon sa tindahan, sasabihin ng bata, ano po ang gagawin ko? O umutang ka muna doon ng 1 kilong bigas. Ano po sasabihin ko? Basta sabihin mo lang, uutang ako ng 1 kilong bigas. Yun ang utos. Sabihin mo doon, uutang ako ng 1 kilong bigas. Yung mga anak natin, alam mo kahit na elementary pa yan, grade 1, grade 2, may common sense yan. May intindihan nila yung sinabi mo. Pagdating doon sa tindahan, hindi yan uulitin yung sinabi mo. Pagdating doon sa tindahan, sasabihin, kasi sabihin mo doon, uutang ako. Uulitin lang nila yun, uutang ako ng 1 kilong bigas. Hindi, sasabihin yan, uutang po yung tatay ko, si Ramil, ng 1 kilong bigas. Siyempre, tatanungin din ng tindahan yun. Ililista nila yun . Sino yung uutang? Si ganito, ganyan. Sino dito? Tatay ko po. Pangalan. Ganyan. Susulat yung pangalan. Sasabihin ng bata. Sinaintindihan niya . Hindi niya inulit lang yung utos. So tayo, inutusan tayo ng Panginoon doon sa Matthew 28:19. Intindihin natin. Kung hindi natin naintindihan, edi humingi tayo sa Diyos ng unawa. Kasi ang Panginoon naman nagbubukas ng unawa para maintindihan natin yung mga nakasulat. No? Just so happen, mga kapatid ko, na naintindihan ng mga apostoles, sinunod nila. Hindi lamang mga kabay ko doon sa Book of Acts, sa chapter 2, kung saan nasimulan ang iglesia. Acts chapter 8, yung mga Samaritans, kumilala na rin sa Panginoon. Tumanggap sa Panginoon, narinig ng Jerusalem Church, pinadala nila doon si Pedro. No, kasi wala pang tumatanggap ng banal na espiritu . Pinadala nila doon si Pedro para ilayhan sila, para tumanggap. Kasi sabi ng Biblia, for as yet he was fallen upon none of them. Ang banal na espiritu hindi para bumababa sa kanila, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Sila pa lamang ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. The point here is that the church in Samaria were baptized in the name of Jesus, just like those who were baptized in Jerusalem. Parehas din, in the name of Jesus. Wala silang pinagkaiba. So itong dalawang iglesia na ito, yung isang mga Hudyo o yung isang grupo, mga Samaritano, nabautismuhan ito sila sa pangalan ng Panginoon. Sinunod nila ng tama yung utos ng Panginoon sa Matthew 28:19 na magbautismo sa pangalan na gawa nila. Now, again, hindi lamang yung Samaritan Church. Diretso pa tayo, Acts chapter 8 and then 9. Chapter 10, dito na mga biko, ang unang mga hintil na na-convert sa church sa sambahayan ni Cornelius. No? Sa sambahayan ni Cornelius, Acts chapter 10. We read, mga kapatid. And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. They asked him to remain some days. No? They commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Wow, diba? The Jewish church in Jerusalem, the Samaritan church, and then the Gentile church, lahat ito sila binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Wala pa tayong nababasa, mga kabay ko, mula dito sa early church na nabautismuhan na inulit lang yung sinabi ng Panginoon, Father, Son, Holy Spirit. Wala pa. Lahat ito in the name of Jesus. Bakit pare-parehas sila? Kasi naintindihan nila yung utos ng Panginoon. Pinaunawa sa kanila. Of course, early church ito . So hindi pa talaga, kumbaga, malapit pa yung nagsabi. Diba? Mayroon tayong games na ganyan, yung ibubulong mo. Yung sabi mo rito, ang binanggit mo rito, uulan mamaya. Pagdating doon sa dulo, bumagyo na. Kahapon. No? Nagkaiba na yung mensahe.
sa iba't ibang mga taong pinagdaanan. Dito mga kabigo, bago pa lang yung church, no? Nagsisimula pa lang, kumbaga, malapit-lapit pa sa katotohanan. At ito talaga, lahat ng mga churches dito na binanggit, they were all baptized in the name of Jesus Christ. Ngayon, hindi lamang yan mga kabigo ang mga nabautismo at magbabasa pa tayo ng iba pa. Acts chapter 19 verse 3, and he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Then Paul said, yes, John baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him which should come after him, that is on Jesus Christ. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. These are the converts of John the Baptist. No? Kay John the Baptist naman ito. Na nadaanan ni Pablo, and then mga kapatid, ay, mga disciples, mga mananampalataya. Pero, noong nagkikwento na siya tungkol sa banal na espiritu, hindi raw nila alam yon, no? Kaya sabi niya, kanina ba kayo nabautismohan? Sabi ng mga tao, kay John. Kasi si John, of course, nangaral siya bago ang Panginoon. Noong napugutan si John the Baptist, syempre yung mga members niya, siguro yung mga Hudyo, taga doon sa Jerusalem, nandoon lang yun sila. Baka na-convert na yung iba noon sa Jerusalem Church. But the rest, nasa ibang mga lugar. No? In fact, yung iba, hindi nga nila narinig yung tungkol sa Panginoon or sa Holy Spirit. Kaya sabi nila, nung nagtaka si Pablo, kanina ba kayo na-bautisman? Kay John. Sabi ni Pablo, yes, ang bautismo ni John, baptism unto repentance. Repentance, walang remission of sins. Repentance, baptism unto repentance. Saying to them that they should believe on him who should come, which is Jesus Christ. Nung marinig nila ito, the Bible says they were baptized in the name of the Lord Jesus. Again, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nilubog sila sa tubig, parehas lang. No? Ano ang kaibahan? Yung pangalan. Bakit? Kasi yung pangalan, nandoon yung pag-aalis ng kasalanan. Ayon sa Book of Acts chapter 2, verse 38, be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Yung baptism ni John, baptism unto repentance, pagsisisi, wala pang remission of sins. Kaya sabi dito, sa Acts 2:38, for the remission of sins, the reason why they were rebaptized. Binautismuhan ulit sila para sa pag-aalis ng kasalanan. Pwede silang mga tuwiran. Hindi, ang nagbautismo sa amin si John the Baptist Big time yun. Yun nga ang nagbaptize kay Jesus Christ Pwede na lang silang mga tuwiran ng ganun Hindi, yung church namin, malaki. Dami na namin mga churches na sa iba't ibang mga bansa na. Yung leader namin, nakikita mo yan, napakalaki ng yan, kongregasyon. Masyadong makapangyarihan yan. Tinitingnan lang, tumutumba na yung mga tao. Pwede mga tuwiran yung marami. Ito sila, pwede silang mga tuwiran. Si John the Baptist yung leader namin. Yun nga ang nagbaptize kay Christ. Pero mga kabigo, hindi. Nagpasakop sila. Kaya nga, the Bible says, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So lahat, mga kapatid ko, ng mga binautismohan na binanggit natin, they were all baptized in the name of Jesus Christ. May contradiction ba doon sa utos ng Panginoon? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? May contradiction ba kapag magbautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo? Wala. Sinusunod kasi nito yung utos ng Panginoon. Mas naunawaan kasi nila yung sinabi ng Panginoon kasi binuksan ng Diyos ang kanilang mga unawa. Pag hindi bubuksan ng Panginoon yung mga unawa natin, mananatili tayo doon sa relihiyon. Ang kailangan lang naman natin dyan is, let's pray. Manalangin tayo. Kasi kaligtasan ito. Ito yung sabi ng Bible, mga kapatid. Neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Wala ng ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. So kaligtasan ito, yung pangalan na ito. Kaya importante, kahit yung mga disciples si John the Baptist, nagpa-rebaptize. Kasi kaligtasan ang pinag-uusapan dito. If you have been wrongly baptized, you can be baptized again. Idadagdag lang yung pangalan ng Panginoon para mayroong remission of sins. Para mayroong pag-aalis ng kasalanan. Because no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na pong pangalan sa silong ng langit na ibinigay
na sukat nating ikaligtas. This is salvation. At inutos rin ito ng Panginoon, mga kapatid. The Bible says, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Kung ano man ang gagawin natin sa salita o sa gawa, gawin sa pangalan ng Panginoon. Yung bautismo, kumikilos ka niyan, gumagawa ka niyan. May salita rin yan, ginagawa mo, nag-i-invoke ka ng pangalan. The Bible says, kung salita o gawa ang gagawin mo, ano man ang gagawin, gawin sa pangalan ng Panginoon. Di ba tayo nagtataka? We pray for the food. Sa pagkain, nananalangin tayo. Anong pangalang ini-invoke natin? Di ba? Thank you for this food, Lord, in the name of Jesus. Palaging ganoon. Sa mga prayers natin, opening prayer, closing prayer, in the name of Jesus. When we rebuke evil spirit, when we pray for the sick, we pray in the name of Jesus. We rebuke evil spirit in the name of Jesus. Bakit? Whatsoever you do, the Bible says, gawin sa pangalan ng Panginoon. Kaya ginagawa natin, how much more yung bautismo. Bakit sa pagkain, sa mga ibang mga panalangin, sa pangalan ng Panginoon, pero pagdating sa bautismo, bakit hindi pangalan ng Panginoon ang ginagamit natin? Walang ibang pangalan binigay sa silong ng langit o sukat nating ikaligtas. Nandoon ang pag-aalis ng kasalanan. Inutos ng Panginoon, and they commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus. It was a commandment. Utos ito, mga kapatid. Ang gagawin natin ngayon, mga bigo, Acts 17:30, the Bible says, the times of this ignorance God winked at, but now commands all men everywhere to repent. No? Repentance means turning away or death to self. Surrender. Sumuko. Isuko natin, mga kabigo. Siyempre, maraming mga doubt sa isip natin. Kasi mayroon na tayo mga preconceived ideas, may mga kaibigan tayo, may mga relihiyon na tayo, may mga organization, denominations na tayo. And somehow, ito minsan yung humahad lang sa atin upang maganap natin ang mga kalooban ng Diyos. Humahad lang ito sa pagtanggap sa mga unawa na binibigay ng Panginoon. Pero, simple lang pala ang gagawin natin, mga kamigo. Repentance. Just like the Jewish people in the book of Acts chapter 2. They were pricked in their hearts, sasaktan sila, and they asked, nagtanong sila, what shall we do? In humility, nagtanong sila. Nung pinangaral ni Pedro, mga kabego, tinanggap nila, they were baptized in the name of Jesus Christ. Ano ang nangyari? Nadagdag sila sa iglesia. The Bible says, they were added. Saka pa lang sila na idagdag. Yung mga disciples ni John the Baptist, same. Nagpakumbaba lang sila. Tinanggap nila, mga kapatid. Ganon din kasimple ang kaligtasan. Magsisimula ito syempre sa pananampalataya, but do not stop. Huwag kang tumigil sa pananampalataya. Kasi marami ring naliligaw, basta manampalataya, and that's it. Hindi. Magsisisi pa po tayo. Hindi sapat manampalataya lang, magsisi din. Yung faith, naniniwala ka sa Panginoon. Nagtitiwala ka. Pero kung nagtitiwala ka, naniniwala ka, sundin mo yung mga sinasabi niya. Susunod, may pagsisisi pang gagawin. Pananampalataya lang ba talaga ang kaligtasan? Hindi na magsisisi? Magsisisi rin siyempre. O di hindi lang pananampalataya, and then pagsisisi. Ang pagsisisi naman, pagsuko, pagtalikod sa kasalanan, pag sinasabi natin yung mga nagawa nating kasalanan. Ngayon, paano tayo makakasigurado na inalis ng Diyos yung kasalanan, pinatawad tayo? No, kasi yung pagsisisi, that is on the part of the sinner. Tayo. Nagsisisi tayo. Now, paano natin malalaman ngayon? Kasi halimbawa, may kasalanan ka sa isang tao. Kahit sabihin mo na, patawarin mo na ako, umaga, hapon, gabi, kinabukasan, ganun ulit. Patawarin mo ako, umaga, nag-isang buwan, isang taon na, hanggat hindi ka pinapatawad, di ba? Humihingi ka pa rin ng tawad. Kasi wala pa yung kapatawaran eh. Kinakailangan, matanggap mo yung kapatawaran. Marinig mo, okay, pinapatawad na kita. Now, on the part of
the Heavenly Father, sa makapangyarihang Diyos, paano niya inaalis ang kasalanan? No? Paano? We cannot depend on our emotions. Siguro pinatawad na ako ng Panginoon. No. Kinakailangan mabasa natin kung papaano nag-aalis ang Diyos ng kasalanan. Nasa Bible naman Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Ang tanging paraan para maalis ang kasalanan, bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Doon naalis ang kasalanan. Kaya nga magkarugtong ito. Ang mga tao na nampalataya, dinugtungan na lang ni Pedro, magsisi na kayo ngayon. And then pagkatapos magsisi, magpabautismo kayo para maalis ang kasalanan. So you see mga kabego, salvation is a process. Nagsimula doon sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, and then nakapanampalataya ka, and then magsisi ka ngayon. And then kapag nakapagsisi ka na, susuko mo na ang buhay mo sa Diyos, magpabautismo ka para maalis ang kasalanan. And it does not even stop there. Pagtutuloy-tuloy pa rin tayo. He who endures until the end, the same shall be saved. Diba? Ang pagliligtas ng Diyos hanggang sa dulo, magtutuloy-tuloy tayo sa ating mga pananampalataya. But it has to start somewhere. Kinakailangan may pagsisimulan nito. Ito ngayon, nakikinig ka ngayon sa salita ng Diyos, unti-unti, I believe, mga kabiko, the Word of God is powerful, piercing to the dividing of soul and spirit. Hindi ito mawawalang saysay. Hindi ito mawawalang magiging hungkag. No? But it will accomplish wherein it was sent. Kung saan ito isinugo, gaganapin ito. So sa mga nakakarinig nito, ginaganap na ngayon ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, ang trabaho niya. Ang pananampalataya, unti-unting nabubuo. Ngayon, hindi tayo magtatapos dyan sa pananampalataya. You have to come to repentance. No? Magsisisi ka rin in your own private room, sa isang lugar na ikaw lang nakakita, o kahit saan mo gusto. No? Lumapit ka sa Panginoon, then magsisi. And then, kapag natapos ka sa pagsisisi, your sins have to be remitted. It has to be remitted. Kinakailangan maalis yan. And the only way it can be remitted is by baptism in the name of Jesus Christ. No? And we baptize converts in the name of Jesus Christ. We do not baptize in the titles, the Father, the Son, the Holy Spirit. Number one, they are not names. Number two, they have no power. They are not the names given under heaven, giving naman men that can save people. Only in the name of Jesus Christ, sa pangalan ng ating Panginoon. Now, this message, hindi ito para magmalaki. No. At hindi ko naman in-expect na maniniwala lahat, susunod lahat, no? It doesn't matter if you believe it or not. On my part, at least I have shared the Word of God, yung katotohanan. Now, yung sa hindi maniniwala, it doesn't matter. Your unbelief will not change the truthfulness of God's words. Ang hindi pananampalataya, hindi naman yan makakabawas sa katotohanan. No? Pero kung mananampalataya tayo, pakinabang natin. Pakinabang natin. Just like sabi ng Panginoon, mga bigo. No, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Huwag yung papagmatigasin ang inyong mga puso. Kung ngayon na kinausap kayo ng Panginoon, huwag yung papagmatigasin ang inyong mga puso. Today, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon, ang araw na yun, mga kabego. So maraming salamat muli. It is my prayer na humantong tayo sa pagkakaunawa. No? But kung hindi pa man, manalangin po tayo. I will pray. And on your side, you pray as well. Manalangin rin tayo, mga kaparigo. Hanggang sa ibigay sa atin ng Diyos ang unawa sa salita ng Panginoon. So, once again, this is Pastor Ramil, and this ends our short Bible study regarding baptism in the name of Jesus Christ. And this is for the greater glory of the kingdom. God bless you all.